Hindi nila inaasar. Grabe naman. Niyagis nila yung damit ko nung asawa ko. Saan po kayo kumakain? Kung punta ako doon sa patay, nagkakape ako. Pinapakain ako ng biskuit. Magandang gabi sa inyong lahat. Mag-aalas 11 na ng gabi. Tutulog na sana ako. Pero may na-receive akong chat. Galing dito kay Tatay Bantay. Yung dating komedyante. Si Bantay kasama. Basta komedyante yan. Nakikita nyo yan before. Nakasama namin dito sa Rai TV. Paano may pinagsamahan kami. Yun nga, matutulog na lang ako at nag-message siya. May problema pinapalayas na siya sa bahay nila. So, ang kwento niya, almost 1 month na siyang kung saan-saan nakikikain, kung kani-kanino nangihingi ng pangkain niya, hindi na siya pinapansin sa bahay nila. Pinapalayas na nga, literal. Hindi natin alam kung ano yung problema ng pamilya nila sa pagitan niya, tsaka yung kanyang asawa, tsaka yung mga anak. Hindi tayo against doon, no? Ang sa atin lang, gusto ko lang tulungan natin si Tatay Bantay kasi syempre, kagaya ngayon, doon siya natutulog sa labas ng kalye. Alam mo naman ng panahon na yun, delikado. So, wala tayong against doon kasi hindi naman natin alam ang punot dulo ng problema ng pamilya nila. So, niiyak kasi yung matanda. Sabi niya nga ang pagkakasabi niya sa akin, Sir Raya, gusto ko nang umuwi sa probinsya namin. Total, hindi na ako mahalaga dito sa mga anak ko tsaka sa asawa ko. Hindi ako inaalok kumain. Siguro talagang may mabigat na dahilan din kaya nagagawa ng pamilya niya to. So although ganun pa man, nais kong tulungan si Tatay Bantay kasi kahit sa maliit na paraan lang. Susunduin natin siya. Dito natin siya patutulugin meron akong shop. Wala namang doon. Doon muna siya matutulog. Pansamantala dito muna siya sa akin. Umiiyak si Tatay Bantay, naawa ako. At kaya ko po i-vlog to dahil alam nyo, hindi naman ako malaking vlogger, di naman ako mayaman. So gagamitin ko tong Rai TV para umabot ito dun sa mga nais na tumulong kay Tatay Bantay sa anumang paraan na pwede nyong ibigay sa kanya mula sa inyong puso. Punta kami ngayon dito sa San Mateo, bababa kami ni Bel dahil doon nga siya natutulog sa labas. Kawawa naman. Susunduin natin siya, samahan nyo kami. Ayun, Tatay Bantay. Hindi nila inaasar. Grabe naman. Kaya, gusto ko ng suwi. Sa umaga, kaalmusal sila, hindi ako tinatawa. Maalis ako. Tapos sinubukan kong bumalik ng magtatangal, hindi pa rin ako tinaalok na kumain. Kaya, kung saan na lang ako nagpupunta. Saan po kayo kumakain? Minsan doon sa pinagsishutingan natin kila Dudan, naglaba ako, pinakain nila ako doon. Kwento ko yung mga nangyayari sa akin. Ano sabi nila? Nagagalit nga sila. Napayat-payat nila. Kaiisip ba, sakit na sa dibdib. Diba? Naintindihan ko yung kaya sabi ko kay Bill. Wala na nga akong trabaho, pati ganun pa yung ginagawa sa akin ng pamilya ko. Mga anak ko, walang kibo, hindi kumikibo. Nagtataka nga ako, wala naman akong kasalanan sa kanila. Hindi ko naman sila pinabayaan mula nung maliliit. Sisikap ako para mabuhay ko sila. Naglaki na, nakapagpasawa na yung iba. May 3 pa akong mga binata dyan, wala rin. Niyagis nila yung damit ko nung asawa ko. Tapos pinutulog ko, pinalalayas ako ng asawa. Hinahagis talaga? Oo,
talaga. Ulit lang ako. Kikita ako ng mga anak ko. Hindi ako kumitibo, hindi naman ako nagwawala. Ayoko. Kasi baka kung saan pa humantong eh. Kaya umaalis na lang ako. Kinabukasan, nakikiramdam ako. Wala, hindi nila ako tinatawag na kape man lang. Buti may patay dyan. Kung punta ako doon sa patay, nagkakape ako. Pinapakain ako ng biskuit. Kung saan ako nagpupunta kanina, nandun ako. Kaya kakilala ko doon, nakatambay. Gusto niyo po doon muna kayo sa akin, sa shop? So, ayun, mga Dre. Yung desisyon na rin akong tulungan natin si Tatay Bantay. Doon muna siya sa atin. Mananuluyan, pansamantala. May iyak siya eh. Kahit pa paano nailalabas niya yung nasa loobin niya kapag iniiyak niya yung ano. Siguro naiiyak siya, naawa siya sa sarili niya tsaka sa sitwasyon niya. Siyempre siya yung padre de pamilya. So yun, sabi niya hindi pa siya kumakain. Mag alas 12 na ng gabi. Nakikikain lang siya dun sa ano, yung mga patay dito, mga lamay. Nakikikape, biskwit, pero wala pa talaga siyang matinong kain. Huwag po kayong magagalit sa akin, sa pamilya po ni Tatay Bantay. Ako po ay nais lang tumulong sa kanya. Huwag po sanang mamasamain. Pakainin muna natin. Kawawa naman, di pa kumakain. Alas 12 na ng gabi. Nandito na si Tatay Bantay. Dito muna siya matutulog masamantala dito sa aking munting barbershop. Tapos bukas lilipat siya doon sa kinuha kong apartment. Doon na siya para kahit paano meron siyang privacy. Ano tayo, okay lang po. Dito muna kayo. Salamat, Sir Ray. Okay lang po yan. Ganun talaga. Sino ba naman magtutulungan kundi tayo lang din. Kaya lang paano yun? Ano bang plano nyo? Dito muna ako sa shop mo. Ayan pa yan sa sinasabi mong inuupahan mong bahay. Kasi nahihirapan na ako doon sa amin. At saka nagpapasalamat ako sa iyo, Sir Ryan, at ako'y kinukop mo. Talagang bahala ko na sana talagang tumuhin ang aming probinsya sa Agusan del Sur. Ako yung nasasaktan eh. Kahit anong gawin kong kilos sa bahay ko, sarili kong bahay, wala na. So, ano yan? Luluwas na lang po kayo. Ganun na po, Sir Ryan. Gusto ko na po pumunta ng probinsya namin sa Agusan del Sur sa ate ko. Ito sa mga may mabuting loob po na ako'y matulungan na makauwi lang po sa aming probinsya sa Agusan del Sur. Sigurado ako maraming nanonood sa atin. At pasensya na po kayo kung ito yung ginagawa namin. Well, ginagamit natin ang Rai TV para maka-reach out kami sa mga nais tumulong kay Tatay Bantay. Lalo-lalo na yung mga dati niyang katrabaho. At sa lahat ng ating mga followers na alam ko, siyempre ang pusong Pinoy nariyan, hindi yan nawawala ang pagtulong sa kapwa. So yung video naman na ito, ayokong isipin ninyo na nag-take advantage sa Rai TV. Kung ano man nakikitain ng video na ito ay mapupunta kay Tatay Bantay Birao bilang tulong na rin. Bukod dito sa kinuha nating apartment na tutuluyan ni Tatay Bantay, syempre, at yung kakainin niya araw-araw, sagot na rin ng Rai TV yan.